Walang lihim na hindi mo maitatago habang buhay. Kaya piliin mong laging maging tapat sa mga taong naging tapat at nagmamahal ng totoo sa iyo. Huwag mong ibase sa estado ng buhay ang ugali at pagrespeto mo sa iba dahil baka hindi mo alam, naggaling ka rin pala sa buhay na wala. Kakabalik lang sa bahay ng pinagsisilbihang pamilya si Aling Rosa. Tapos na kasi ang isang linggong bakasyon niya sa probinsya nila. Kasama nito ang anak na dalaga nito na si Lorraine. Balak ni Aling Rosa na ipagpaalam sa kanyang amo na kasama niya sa kwarto ang anak. Pumayag naman ang mababait ng amo na mag-asawang Bernie at Anna na patuloyin din ang kanyang anak. Halos maglalabing 8 taon nang naninilbihan si Aling Rosa bilang kasambahay ng pamilya Suarez. Tinawag ng among babae ang unika iha nila nang kalalabas pa lang din sa kwarto nito. "Monica, iha, come here. Ito si Lorraine, daughter of Yaya Rosa. I want you to be good friend with her, okay?" Nagpapakilala ng among babae ni Aling Rosa. Pero imbis na ngindian ito ni Monica, tinarayan niya ito na pagpapakitang walang pakialam. Mabait ang mag-asawang Suarez dahil matagal na sa kanila si Aling Rosa ay napagdesisyonan nilang pag-aralin din ng anak na dalaga ni Aling Rosa. Sa school kung saan nag-aaral si Monica, nagpasalamat ng marami si Aling Rosa at nangako naman si Lorraine sa amo ng kanyang nanay na pagbubutihin ng pag-aaral. Matalino, masipag sa pag-aaral at matulungin sa magulang. Nang malaman ito ni Monica, labis ang inis niya sa dalaga. Lumipas sa mga araw na mas lumala ang pag-uugali ni Monica dahil sa iniisip nitong tila inaagaw ni Lorraine ang oras ng kanyang mga magulang. Sa school ay naging tampulan ng pambubuli ni Monica si Lorraine kasama ang mga kaibigan nito. Lagi nilang pinagtitripan si Lorraine tuwing break time. Nasa kantin ng mga oras na yun si Lorraine, kasama nito ang bagong kaibigan. Kumakain sila ng sopas habang nagre-review. "Oh, look who's here! Weirdo," ani ni Monica, sabay halakhakan ng 3 pang kasamang dalaga. Hindi na nga lang pinapansin ni Lorraine ang pang-aasar sa kanya ni Monica. Ayaw niyang patulan ito dahil sa utang na loob niya sa magulang ni Monica ang pag-aaral niya. Kinuha ni Monica sa isa sa mga kaibigan niya ang iniinom nitong soft drinks at walang modong ibinuhos ito sa buhok ni Lorraine. Nagulat ang lahat ng nakakita. Ang iba ay nagtawanan kasabay ng tawanan nila Monica. Nang may dumating na teacher at tinanong kung anong kaguluhang nangyayari, nagkunwaring hindi sinasadya ni Monica ang ginawa kay Lorraine. "Nothing, ma'am. I didn't mean it. Sorry, Lorraine. Hindi kasi ako nakatingin kaya natapunan kita." Pagsisinungaling nito sa dumating na guro. Wala ring naglakas loob sa mga nakakita na magsabi ng totoong nangyari dahil tinuturing nilang Queen Bee si Monica ng kanilang campus. Mas naiinis si Monica dahil napapansin din ng kanilang school ang katalinuhan nito. Para sa kanya ay karibal niyang matalik si Lorraine. Sa bahay nila, nang isama ni Mrs. Suarez si Aling Rosa para mamili ng mga kailangan sa bahay, naiwan sila Monica at Lorraine. "Hoy, dukha! Lilinawin ko lang sa iyo ng mabuti. Limitahan mo ang pagpapakitang gilas mo sa school. Lalong-lalo na sa mommy at daddy ko. Hindi na ako natutuwa." Pagtataray ni Monica. "Monica, hindi naman ako nagpapasikat eh. Gusto ko lang suklian ang tulong sa akin nila sir at ma'am. Ayoko di sayangin na pagkakataon na may nagpapaaral sa akin." Mahinahong paliwanag naman ni Lorraine. "Huwag ka nga magpanggap. Alam kong sinasamantala mo lang ang kabaitan ng parents ko. At gusto mo talagang mapunta sa'yo ang lahat ng atensyon nila. Isa pa, sabihin mo sa nanay mo, tigilan ang paglalandi sa daddy ko. Tingin niyo wala akong alam?" Saad ni Monica na ikinainis si Lorraine. "Monica, ano ba? Alam kong galit ka sa akin simula nung dumating ako dito.
Pero sana naman ay wag mong idamay ang nanay Rosa ko. Ano nagawa sa'yo ng nanay ko para gumawa ka ng kwento na ikakasira namin? Galit na pagtatanggol ni Lorraine sa kanyang nanay. Bakit? Akala mo wala akong ebidensya? Ito, palihim kong kinukuhanan ng video si Nanay Rosa at Daddy na palihim na nag-uusap ng nakaraan. Ayokong gumawa ng eskandalo. May paggagamitan ako dito. Kaya sulitin niyo magnanay ang mga araw niyo sa bahay. Malditang wika ni Monica. Nang makilala kasi ni Mr. Suarez ang anak na dalaga ni Aling Rosa, ay natakot itong baka ipagtatapat na ni Aling Rosa ang nakatagong lihim. Ngunit hindi nabanggit sa video ang tungkol kay Monica. Ang nasa isip na pinag-uusapan niya ng daddy at kasambahay ay ang lihim na relasyon ng mga ito. Pagkarating nila Ana at Aling Rosa, itinigil ng dalawa ang pagtatalo. Mapang-asar na ngumiti si Monica paakyat ng hagdan pabalik sa kwarto nito. Padabog naman na pumasok ng tulugan nila si Lorraine. Napansin ito ni Aling Rosa. Kaya naisip nitong nag-aaway na naman sila ni Monica. Anak, Lorraine! Anong pag-uugali yan? Anong nangyari, ha? Pagtatakang tanong ni Aling Rosa. Nay, sabihin niyo nga po ang totoo. May namamagitan po ba sa inyo ni Sir Suarez? Naiiyak na tanong ni Lorraine. Anak, tumahimik ka nga. Ano pang sinasabi mo? Walang katotohanan yan. Paliwanag naman ni Aling Rosa. May hawak na video si Monica. Nakita niya kayo may pinagtatalunan at may ibang pahiwatig ang pagtatalo niyo. Ani ni Lorraine. Nahinto ang pag-uusap nila nang tinawag ni Mrs. Suarez si Aling Rosa para maagang magluto ng hapunan dahil maagang uuwi si Mr. Suarez. Lorraine, itiko mo yung bibig mo. Walang katotohanan yan, kaya manahimik ka kung gusto mong makatapos ng pag-aaral. Seryosong utos si Aling Rosa. 5 taon na kasi ang nakakalipas. Hindi magkaanak si Mrs. Suarez dahil may diferensya ito. Ngunit pangarap talaga nilang magkaanak. Sa labis sa kalungkutan ni Mrs. Suarez, isang paraan ang naisip niya. Ang mag-ampon na lang sila. Na mga panahon din yun, bago pa dumating sa buhay nila si Rosa, nauna nang nakilala ni Mr. Suarez si Rosa. Nagkaroon sila ng lihim na relasyon hanggang sa ang kataksilan nila ay nagbunga ng sanggol na babae. Natakot noon si Mr. Suarez na baka malaman ito ng asawa. Kaya naman naisip niyang talikuran ang responsibilidad niya bilang ama sa anak nila ni Rosa. Ngunit dahil alam ni Rosa na hindi magkaanak ang asawa ni Mr. Suarez, ay balak niyang ang kanyang baby na lang ang ampunin. Magiging mapanatag ang kalooban at kaisipan ni Rosa kung lalaki ang anak na may maayos sa buhay, sa piling ng tunay nitong ama. Pumayag naman si Mr. Suarez sa naisip ni Rosa, ngunit may isa pang kondisyon. Kapag tuntong ng unang taon ng sanggol, ay kukunin na ng kasambahay si Rosa upang lagi mabantayan at makasama na rin ang anak. Lumaking sunod sa luho ang batang babae na ibibigay sa kanya ang mga gusto. Sa totoo lang, balak talagang ilihim na mag-asawang Suarez na ampun lang nila si Monica. Ngunit walang kaalam-alam si Mrs. Suarez sa katotohanan tungkol sa naging lihim na relasyon ni Rosa at ng asawa. Ang pagkakaalam niya lang ay sa bahay ampunan galing si Monica. Hindi na rin siya nag-usisa pa dahil sa matagal na niyang pangarap ang magkaanak. Noon kasi ay may kakilala si Mr. Suarez na isa sa mga tagapangasiwa ng ampunan. Kinausap niya ito na palabasing galing sa ampunan ng anak nila ni Rosa upang hindi maghinala si Mrs. Suarez. Mas lalong pinag-initan ni Monica si Lorraine na manguna ito sa isinagawang brain contest. Lamang ng 2 puntos si Lorraine kay Monica. Muli nilang pinagtripan si Lorraine. Sa CR ay sinundan nila si Lorraine. Ang mga kasama ni Monica ay hinarangan ng CR upang walang makapasok na iba.
habang si Lorraine ay pinahirapan ni Monica. Inilubog ni Monica ang ulo ni Lorraine sa bowl ng CR at pinagsasampal. Ngunit hindi na nakapagpapigil pa si Lorraine sa ginagawa sa kanya ni Monica. Tinulak niya si Monica papalabas sa pintuan ng CR. Tumigil ka na! Hindi ko na palalagpasin pa ang pagmamalupit mo sa akin, Monica. Bago ako umalis sa school na ito, sisiguraduhin kong masisira ka rin sa pagpapanggap mong mabuti at huwarang estudyante. Naiiyak na galit na wika ni Lorraine. Ang lahat ay nagulat sa pinakitang tapang ni Lorraine. Wala silang nagawa sa pag-alis ito dahil doon ay mas lalong nagalit lang si Monica. Sa bahay nila, hindi magawa ni Monica ang pagsungita si Lorraine dahil lagi nandiyan ng mami niya. Ngunit pag wala ito, kahit pakasama nila si Aling Rosa, ay pinapakitaan niya ang dalawa ng kamalditahan at kagaspangan ng ugali. Hanggang sa sumabog na nga sa galit si Lorraine nang pagbuhatan na ng kamay ni Monica ang kanyang ina na si Aling Rosa. Naabutan naman ito ng kakauwilan na mag-asawang Suarez. Anong kaguluhan to? Monica! Galit na tanong ni Mr. Suarez. Sir, pasensya na po. Mawalang galang na po. Pero kung ganito kami itrato ng anak nyo, pwede po bang umuwi na lang ako? Sa akin po kasi laging galit si Monica. Naiiyak na saad ni Lorraine. Hindi anak. Oras na siguro para malaman ni Monica ang katotohanan. Seryosong ani ni Rosa. Rosa, tumigil ka! Sigaw naman ni Mr. Suarez kay Rosa sa takot sa mga sasabihin nitong revelasyon. Anong katotohanan, Rosa? Honey, bakit mo pinipigilan si Rosa magsalita? Pagtatakan tanong ni Mrs. Suarez. Hindi, sir. Kailangan malaman na ni Ma'am at Monica ang katotohanan. Matapang na wika ni Rosa. Anong kailangan kong malaman, Rosa? Ano ang tungkol kay Monica? Tanong ni Mrs. Suarez. Si Monica ay anak namin ni Sir. Hindi totoong sa ampunan siya galing. Pag-amin ni Rosa, nanlaki ang mga mata ni Mrs. Suarez at Monica. Maging si Lorraine ay nagulat sa nalamang katotohanan. Kapatid niya si Monica. Ano? Totoo ba ito? Bernie, anak mo sa kasambahay natin si Monica? Naiiyak na tanong ni Ana. Hindi na maitanggi ni Bernie ang katotohanan dahil sa noon pa ay balak na rin talaga niyang ipagtapat ang nagawang kamalian sa asawa. Ngunit lagi siyang inuunahan ng takot. Si Bernie ay dati ring mahirap, dating hardinero ng pamilya nila Ana. Tinulungan ng pamilya nila Ana si Bernie noon na makapag-aral din at kalaunan ay naging asawa nga ni Ana. Napunta kay Ana ang lahat ng yaman ng kanilang pamilya. Kaya naman ang pag-asenso rin ni Bernie ay utang na loob niya kay Ana. Ngunit ang pinakaayaw ni Ana ay ang lokohin at pagtaksilan siya ni Bernie. Kaya nang mailabas si Rosa ang katotohanan ay labis ang galit, pagkamuhi at dismaya ni Ana kay Bernie. Pinagsasampal niya ito at pinalaya silang lahat. Mga hayop kayo! Mga walang utang na loob! Sinamantala niyong kabaitan ko. Niloloko niya lang pala ako noon pa. Pinaglalaroan niyo ang damdamin ko at paghahangad na maging isang ina. Lumayas kayo lahat! Layas! Galit na pasigaw ni Ana. Naiiyak si Monica nang malaman niya ang lahat. Mas nagalit siya kay Rosa at sa daddy niya. Sobrang napahiya siya sa pag-aakalang tunay siyang anak ng mami niya. Sobrang nadismaya din siya nang malamang anak pala siya sa labas. Hindi niya matanggap na anak siya ng noon ay kinilala niyang kasambahay na nag-alaga din sa kanya mula pagkabata. Bumalik sa probinsya nila si Rosa at Lorraine dahil nakakasiguro silang matapos ang mga nangyari ay hindi na sila makakabalik sa bahay ng amo. Nakipaghiwalay si Ana kay Bernie. Tinanggal ang lahat ng karapatan nito sa kumpanyang pinapatakbo nila at sa bahay.
Si Monica naman ay nanatili pa ring piling ni Ana. Kahit pa kapwa nalaman nila na hindi sila tunay na mag-ina, ay tinanggap pa din siya ni Ana. Ngunit hindi na ganoong kasweet si Ana para kay Monica. Lumipas ang mga araw na sila lang lagi sa bahay nila. Nagbago ang lahat. Laging walang sigla. Walang Rose ang nag-aasikaso sa kanila. Walang Lorraine na nagpapasaya kay Ana. Walang Bernie na tumatabi sa pagtulog ni Ana at naghahatid sa school kay Monica. Isang araw, sa probinsya nila Rosa, dumating sakay ng kotse nila si Ana at Monica. Nagpunta sila sa bahay nila Rosa para muling makausap ito. "Ma'am Ana, ano pong ginagawa niyo dito ni Monica?" Mahinahong tanong ni Rosa. "Hindi ako naparito para magpatawad. Pero gusto kong bumalik kayo ni Lorraine sa bahay. Gusto kong ipagpatuloy ni Lorraine ang pag-aaral niya. Hindi madali para sa akin na tanggapin ang lahat ng sakit. Hindi ko alam kung kailan ko kayo handang patawarin. Pero lumaki akong gaya ng aking mga magulang. Tutuparin ang pangako sa isang tao. At tutuparin ko ang pangako kong pagtapusin ang pag-aaral si Lorraine kasama ni Monica." Saad ni Ana. Napaiyak sa sobrang guilty at saya si Rosa. Lumuhod siya sa harapan ng among babae at paulit-ulit na humingi ng kapatawaran. Lumapit naman si Monica sa tunay na ina nitong si Rosa at yumakap na mahigpit. "Sorry, Yaya Rosa. Mama po pala. Miss na po kita." Naiiyak na wika ni Monica. "Patawarin mo rin ako, anak. Kung nagawa kong ilihim sa iyo ang lahat. Nagawa ko lang yun dahil gusto kong magkaroon ka ng maayos sa buhay noon sa piling ng iyong ama. Patawarin mo sana ako." Lumapit naman si Monica kay Lorraine at nginitian niya ito ng totoong ngiti at yumakap. "Lorraine, patawarin mo ko sa mga pagmamaldita at mga pananakit ko sa iyo. Kaya mo ba akong tanggapin bilang ate mo?" Ani ni Monica. Ngumiti rin si Lorraine at sabik-sabik na niyakap si Monica. "Ate," tawag ni Lorraine kay Monica. Naging maayos ang lahat. Bumalik ng bahay sila Rosa at Lorraine upang muling makasama sila Ana at Monica. Kahit pa nagkakailangan ay pinili pa din ng bawat isa na magpakumbaba. Si Bernie naman ay patuloy ang panunuyo kay Ana at handang maghintay gaano man katagal na patawarin siya ni Ana. At dito na nga po nagtatapos sa magandang istoryang ito. Maraming salamat mga kakwentuhan! Huwag niyong kalimutan mag-like at subscribe at pindutin na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa ating kwentuhan. Hanggang sa muli, paalam!